Tsaka alam nyo ba, na si Rizal, isa rin siyang artist. Talaga? Artist din kami, pero ngayon lang namin nalaman yun. Di ba? Yes! Video! Hoy, video daw, video! Hi, video! Sayang hindi tayo pwede makapasok. Oh, game na! Hi, video! Bakit tayo binibidyohan? Ay, video! Bilisan nyo! Ito nga pala yung Rizal Park. Ang pangalan niya dati is Bagong Bayan. You know that? Hindi! Ayun, so ngayon, alam niyo na, ang dati niyang pangalan is Bagong Bayan. Bagong bayan! Bye-bye! Sa Calamba, Laguna, pinanganak si Jose Rizal noong June 19, 1896. Alam niyo ba na ang tunay na pangalan ni Jose Rizal ay Jose Protasio Rizal Mercado Alonso y Realonda Quintos. Dapitan. Ito ang lugar kung saan unang ikinulong si Jose Rizal bago siya dinala sa Fort Santiago upang patawan ng parusang kamatayan. At dito, sa kinatatayuan ko ngayon, ay sinasabing nakita, hindi. Sinasabing dito nakalagay ang labi ni Rizal na siya ang ating pambansang Alam niyo ba na ang ikalawang librong sinulat ni Jose Rizal ay ang El Filibusterismo at ang librong Uncle Tom's Cabin ang naging inspirasyon niya sa paggawa ng mga nobela niya para maghasik ng revolusyon sa Pilipinas. Ferdinand Blumentritt. Si Ferdinand Blumentritt ay isang Austrianong manunulat na naging kaibigan ni Jose Rizal. Si Ferdinand Blumentritt ay naging matalik niyang kaibigan at tinuring niya bilang isang tunay na ama. G. Gombursa. Ang Gombursa ay hango sa pangalan ng tatlong paring martir na sila Padre Gomez, Padre Burgos at Padre Zamora. Sila ay tatlong paring martir na nagpahayag ng pagtutol sa pamamahala ng mga Espanyol nung unang panahon na sila ay pinatay sa pamamagitan ng garote at sa kanilang pagkamatay, ito ay bumuhay sa nasyonalismo ng karamihan sa mga Pilipino. At sa kinatatayuan ko ngayon ay nakalagay ang kanilang mga University. Dito pinagpatuloy ni Rizal ang pagpapalaganap ng kanyang kaalaman sa larangan ng In the ophthalmology. lens of Filipino people. Ito ang sanaysay ni Rizal na tumutukoy sa kaugalian ng mga Pilipino. Alam niyo ba na si Josephine Brackay ng huling kasintahan ni Rizal, na sa kalaunay naging kanyang asawa, na nagbunga ng isang anak na lalaki na pinangalanan nilang Francisco Mercado y Bracken. Ngunit sa kasamaang palad, ito'y namatay nung ito'y sinisilang pa lang. Kalayaan. Isa to sa mga konseptong inihinig, inaasam, at hinihintay ng mga Pilipino nung masakop tayo ng Kastila. Kalayaan. May dalawang uri ng pagkamit ng kalayaan. Kalayaan sa pamamagitan ng panulat at kalayaan sa pamamagitan ng revolusyon. Liga Filipina, isang organisasyon na tinatag upang labanan o mag-aklas laban sa mga Kastila. Mi Ultimo Adios o Ang Huling Paalam. Ito ay isa sa mga sinulat ni Rizal nung siya ay nakakulong dito sa Dapitan. Ito ay ang kanyang pamamaalam sa kanyang pamilya at sa buong Pilipinas. Na kahit siya ay bibitayin na, bibigay pa rin siya ng pag-asa sa kapwa nating mga Pilipino. Ito ay nakasulat sa Espanyol, pero meron itong translasyon sa Pilipino. Alam niyo ba na habang nasa piitan si Rizal, isinusulat niya ang kanyang isa sa mga magigiting na nobela na pinamagatang Noli Me Tangere. Habang isinusulat niya ang Noli Me Tangere, may isang karakter ang sumalamin sa kanyang buhay kung paano, sabihin nating, kung paano niya inilarawan ang buhay ng mga Pilipino nung panahon ng Kastila. Ito ay si Crisostomo Ibarra. Sa dinami-rami ng kanyang kurso o propesyon na kinuha, ang ophthalmologist ang pinagbigyan ng pansin upang tulungan ang kanyang inang nalalabo ng ang paningin. Paco Park o Paco Cemetery. Alam niyo ba, dito nilibing si Dr. Jose Rizal at ang tatlong martir na pare, ang Gombursa.
Tinawag itong National Historical Shrine ng Pilipinas. Republic Act 1425. Isinasaad dito na kailangan nakapaloob sa curriculum ng high school at kolehiyo hanggang kolehiyo ang pag-aaral ng buhay ni Rizal. Ang kauna-unahang pag-ibig ni Rizal noong siya ay 11 taong gulang pa lamang. Si Teodora Alonzo, ang nanay ni Rizal, o siya rin ang kanyang unang guro na nagturo sa kanya ng mga bagay na normal na tinuturo sa kanyang bahay. Siya rin ang huling taong bumisita kay Rizal bago siya katulan ng kamatayan. Viva la Libertad, o sa Tagalog, mabuhay kalayaan. Isa to sa mga sinabi ni Rizal noong mga panahong nagre-revolusyon ng mga Pilipino. W. Women of Malolos. Ito ang sulat ni Rizal na nagpapahayag ng paghanga niya sa mga kababaihan ng Malolos dahil sa matapang nilang pinaglaban ang kanilang karapatan bilang kababaihan. Pamangkin ni Padre Burgos na naghikayat kay Rizal na mag-aral sa Ateneo Municipal. Isang karakter ang sumalamin sa kanyang buhay kung paano, sabihin nating, kung paano niya inilarawan ang buhay ng mga Pilipino noong panahon ng Kastila. Ito ay si Crisostomo Ibarra. Isa sa mga kursong kinuha ni Jose Rizal ay zoology. Nung nakulong siya sa Dapitan, nakililigan niya ang pag-aral ng mga hayop. Para masapawan yung boses. Kauna-unahang Ilapit mo para sa speaker para masapawan yung boses. malakas boses ko. Segunda katigbak, ang kauna-unahang Pa. Bloopers! Bloopers! Game 1, 2, 3, go! Sige na! Inantay ko yung yung pagpinta. Sige na! Go. Go! Segunda katigbak. Katigatig pa. Si Teodora Alonzo, o kumbaga ang nanay ni Rizal at ang kanyang unang guro. Siya ang dahilan kung bakit pag-igi ni Rizal ang kanyang kurso ng Sige, okay lang, tuloy mo. Audio lang naman. Viva la Viva la Libertad. Isa sa mga kursong kinuha ni Indolence of Filipino people. Indolence of... Isa pa. Game na. Sige na. Ano